Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking tanong tungkol dito kay Cardano. Ayan, bakit bumagsak ang presyo ni Cardano or ADA sa ilalim po ng presyong $1? At ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Trader at investor ni Cardano? Kaya yan, bago po natin alamin yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang Cardano. Ayan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala kay Cardano at bakit po mahalaga ang presyo nito. Yan, si Cardano ay isa po sa mga pinaka-popular or sikat na cryptocurrency sa market ngayon. Kilala ito bilang isang blockchain platform na gumagamit po ng proof of stake mechanism para sa mas mabilis, mas mura at mas environment-friendly na transactions kumpara sa iba tulad po ng Bitcoin at saka Ethereum. Sa ngayon, nasa top 10 pa rin ito sa lahat ng cryptocurrency kahit pa bumaba ang presyo nito. Sa nakaraang 24 oras ay bumagsak ang presyo ni Cardano ng 12.39%. Dahilan para bumaba po ito sa ilalim ng psychological price threshold na $1. Ang kabuang market cap po ni ADA ngayon ay nasa $34.94 billion. Isa po itong malaking pagbaba mula sa dating halaga nito. Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ni Cardano? Ayon sa mga technical analysis, hindi na-sustain ni Cardano ang resistance level po nito sa presyong $1.117 matapos po ang breakout. Dahil dito ay nakaranas po ito ng malakas na correction or pagbaba ng kanyang presyo na nagdulot po ng pagkalugi sa mga maraming bullish traders na umaasa ng tuloy-tuloy na pagtaas. Sa kasalukuyan, si ADA po ay nasa ilalim ng 100 EMA or Exponential Moving Average na nasa presyong 0.991. Yan ang ito po yung ito po yung kulay blue. Yan na linya rito. Yung 20 EMA ay yan naman po yung kulay red. Kulay orange ay yung 50. At yung 100 ay yan naman po yung kulay green. At saka yung kulay blue ay yan po yung 200 EMA. Ayan, ang EMA na ito ay nagsisilbing support level na pansamantalang pumipigil sa mas malalaking pagbaba ng presyo. Bukod dito, ang 200 EMA na nasa presyong 0.968 ay nagsisilbing lower price rejection level na nagpapahiwatig po na may demand pa rin kay ADA sa mas mababang presyo. Pero ito po ang twist. Ang 20 EMA, yan po yung kulay red, ay nagpapakita ng malaking pagbaba at posibleng magkaroon ng bearish crossover sa 50 EMA. Yan, yung 50 EMA naman po ay yan naman po yung kulay orange. Kapag nangyari po ito ay maaaring magpatuloy po ang downtrend ng presyo ni ADA. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng pagbagsak ng presyo ni ADA sa ilalim po ng $1 na price level. Ang $1 na price level ay isa po kasi itong psychological barrier para sa maraming trader at saka investor. Kapag ang presyo po ay bumagsak sa ilalim nito, madalas na nagkakaroon ng panic selling o pagbebenta ng mga holdings na asset dahil sa takot na lalong baka bumaba pa ang presyo nito. Sa kaso po ni Cardano, may posibilidad na magpatuloy po ang bearish trend lalo na kung masira ang mga susunod na support levels sa presyong 0.968 at saka 0.94. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators. Yan, bagamat ang presyo po ni Cardano ay bagamat bumagsak po ang presyo ni Cardano
Ang mga technical indicators naman po ay nagbibigay ng mixed signals. Ayan, dito po sa RSI or Relative Strength Index, ayan, ang ang RSI ni ADA ay nasa ibaba ng halfway mark, kung saan ay nagpapahiwatig po ng posibilidad ng reversal habang nasa consolidation phase ang presyo nito. Yung kanyang volatility naman po ay tumaas at nagbibigay po ito ng uncertainty sa future price movement ni ADA. Yan, ang kanyang mga resistance at saka support levels naman ay kung magkakaroon po ng V-shape recovery, ang immediate resistance po ay nakapwesto sa $1.044 at saka $1.117. Sa kabilang banda, ang mga susunod naman na support levels ay nasa presyong 0.968 at saka 0.94. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Yan, kung isa ka pong trader o investor ni Cardano, ang tanong po ngayon ay ano po ang epekto nito sa atin dito. Yan. Kaya una, ayan, kung para po sa mga short-term traders, kung ikaw po ay isang short-term trader, kailangan mo pong mag-ingat dahil ang kasalukuyang market ay puno ng uncertainty. Siguraduhin sundin ang mga technical indicators at maglagay po ng stop loss orders upang ma-minimize ang mga losses. Pangalawa ay kung ikaw naman po ay isang long-term investors, ayan, ang pagbagsak po ng presyo ni Cardano ay maaring maging oportunidad para bumili ng ADA sa mas mababang presyo or halaga. Tandaan, ang pag-i-invest po sa crypto ay dapat base sa fundamental analysis at hindi lamang po sa hype. At pangatlo ay ang market sentiment. Ang malaking pagbaba po ng presyo ni ADA ay maaring magdulot ng panic sa market. Pero para sa mga may matibay na paniniwala sa technology ni Cardano, ito po ay isang chance na mag-accumulate ng asset habang mababa pa ang kanyang presyo. Ano naman ang ating maaring asahan sa hinaharap? Yan, ang crypto market po ay kilala sa pagiging sobrang volatile nito. At sa kaso po ni Cardano ay posibleng makakita po tayo ng rebound. Yan, kung magkakaroon po ng V-shape recovery, ay maabot po muli ni Cardano ang resistance levels sa mga presyong 1.044 at saka 1.117. At maliban dito ay ang further decline. Kung magpapatuloy naman po ang bearish trend, maaaring bumaba po or magpatuloy po sa pagbagsak ang presyo ni Cardano pupunta sa presyong 0.94 o baka mas mababa pa. Ayan. At ang pangatlong posibleng mangyayari po rito ay ang sideways movement or consolidation. May posibilidad ding manatili pong stable ang presyo ni Cardano sa pagitan po ng 0.968 at saka $1 habang naghihintay po ang crypto market ng bagong catalyst. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbagsak po ng presyo ni Cardano ay isang paalala na ang cryptocurrency market ay hindi laging pataas ang kanyang galaw. Kailangan din ng disiplina, tamang analysis at maingat na pagdidesisyon sa pag-i-invest. Para sa mga Pinoy na interesado po sa crypto, ito ay isang pagkakataon na mas lalong pag-aralan ang dynamics ng market. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.